Pero pagdating ng araw, sabi ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo at hindi ko kayo kilala. Okay. Alam nyo, verse 16. Anong sabi niya dyan? You can identify them by their fruits. Right? So, ganito yan. Wow. Maraming maniwala dahil sa mukha pa lang maamo. Diba? Pero alam nyo, para malaman nyo kung totoo maamo yan, paano? Sa kanyang bunga. Ng bunga. Kaya sabi ko, yan, pausapan namin ito kay Jesus. Ganito ang member ng church. Pero ako din sumasagot. Sabi ko, yan, usapan namin, bakit walang matinong sa church, sa member ng church? Walang matinong. Yung iba na ayos natin. Lahat-lahat puro may problema when it comes sa marriage status nila. Sinasagot ko din si Mili, sabi ko, siguro kaya ako inayaan ng Panginoon na naging ganun ako katarantado mo. Para sa ganun, itong mga tao na ito, hindi ko husgahan, kundi matatanggap ko at mamahalin ko. Dahil kung ano man ako noon, ganito din itong mga tao na ito, magkaibalan yung kasalanan namin. Pero pareho yung makasalanan. Mga ganun. Pero ang binabantayan ay ito. Yung bunga. Alam niyo yung bunga? Paano malaman? Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka isa dito yung sinasabing ingatan. Pag may kaibigan ka, ganito mangyayari. Pag may kaibigan ka, at yung kaibigan mo ay naging kagaya ng ugali ng Kristiyano, no? Tunay kang Kristiyano, biglang yung kaibigan mo ay bumait at nagiging halos magkapareho kayo ng ugali at ginagawa at kung saan kayo masaya ay para sa Diyos at sa Diyos lang, nakikita mo na masasabi mo, ako'y may magandang bunga. Naintindihan niya yan? Diyan mo makikilala ang isang tunay na nagsasabi ng Lord, Lord, Lord. Opo. Pag nababago yung isang taong dumidikit sa iyo o kaya'y madikit ka sa kanya, nagbubunga ka ng maayos. Dahil sa verse 16 sabi niya, ang mga taong hindi totoo at yung taong totoo, makikita niyo yan sa buhay nila. Pareho yan. Kaya tignan mo ngayon, may kaibigan ka ba? Meron bang taong malapit sa iyo? May tao bang nakapaligid sa inyo gaya ng pamilya mo? Ano sila? Ano sila ngayon sa ilang taon, buwan na nakasama mo? Kung buwan ba? O weeks, may impact ka ba na maganda? Nagiging ako ba sila? Ay not literally kasi
yung itsura ng buhay mo, nagiging ganun din ba sila? At maganda ba kung naging, alam nyo, kung yung isang tao ay tahimik at mahiyain, biglang nung naging kaibigan mo ay naging madada at wala nang hiya. Sinong nagturo nun? Saan niya nakuha nun? Galing sa'yo. Imbis na siya ang magturo sa'yo, ikaw ang nagturo sa kanya, na-influensyahan mo, ang mahirap, hindi pa maganda influensya. Ito yan. Tahimik, mahiyain, ngayon naging maganda, palamura pa. So, anong nangyayari ngayon? Kita niyo yan? You can identify them by their fruit. That is by way they act. Sa pamamagitan ng kung gaano sila kumilos, gumalaw. Pagkalagi namin pinapanalaan ng kongreso namin. Alam mo, hindi yung milibili yan na pag nagsusuot ka ng sa public, gagamit ka ng short na yung maliit na short ka. Huwag mong isipin yung sarili mo lang. Nasabihin mo, komportable ako, bahala sila. Hindi. Ikaw ang nagiging dahilan na nagkakasala sila. Alam niyo kung bakit nagiging gano'n ang tao? Dahil sa influensya. May isang taong nag-umpisa niya, karamihan, artista na maganda. Nag-display siya ng legs niya. Nakita mo, nagandahan ka sa legs niya, feeling mo, ganun din kaganda yung legs mo. At ganun ka din kaganda. Tuloy nagsuot ka. Tuloy ang daming nalalaswaan. At dami ng gumaya. Maganda bang influence yun? Maganda bang bungang pagbubuhay yun? Sabagay, hindi mo masisisi kasi ganyan ang sabi ng Bible, malalaman mo sa bunga. Yeah. Intindihan niya? Kaya, I'm expecting that itong church na ito, pagdating ng araw, ay magkakabukha ang espiritu natin. Walang sumayan dito. Kung gaano ako magdasal sa Panginoon, sabi ko kung gusto ko, Lord, ay parang robot sana ako sa'yo. Alam ng Panginoon yun ang panalangin na salitang ginamit ko. Kung anong gusto ko. At kung ano man ako gagawin niya sa akin, gagawin niya din sa inyo. At magkakamukha tayo. Ito. Pero, kayo din, meron kayong kamukha. Depende kung ano din. Kasi kahit kung sa akin sabihin ko, yung influence na buhay ng Espiritu kung